Napanood mo na ba ang Dawn of the Dead? Ang Train to Busan? Well, ilan lang naman ito sa mga sikat na pelikula na pinagbibidahan ng mga zombies. Alam mo ba na may mga insekto na nagiging zombie? Well, yan lang naman ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung nais mong malaman ng buong kwento na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Ang mga parasitic wasp na ito ay may kakayahang gawing zombie ang isang gagamba. Isa sa mga kilalang very protective na insekto ang mga wasp sa kanilang mga anak, at isa sa paraan nila para maprotektahan ito ay ang mga sapot na ginagawa ng mga gagamba. So paano ba nila nababago ang kilos ng kanilang biktima? Una ay naghahanap sila ng posibleng target. Aatakihin nila ito sa pamamagitan ng pagsting nila at maya-maya ay mapaparalyze ang buong katawan ng gagamba. Pag hindi na makagalaw o makakilos ang gagamba, ay i-inject na ng wasp ang kanyang maitlog sa tiyan na bahagi ng kawawang biktima. Makalipas lang ang ilang oras ay babalik na sa normal ang buong katawan ng gagamba at kikilos lamang ito ng normal din na tila walang nangyari sa kanya. Pag napisa na ang mga itlog sa loob ng katawan ng biktima, ay maglalabas ang mga ito ng chemical na siyang kokontrol ngayon sa kanyang nervous system. Ang resulta nito ay babaguhin ng chemical ang paraan ng paggawa ng sapot ng kawawang gagamba sapagkat mas gagawin nitong mas matibay ang sapot. Kung iisipin natin ay maganda naman pala ang dulot nito. Pero ang totoo ay mas pakikinabangan kasi ng baby wasp ang matibay na sapot dahil doon na sila magde-develop ng kanilang kanya-kanyang kukun. Pag nakumpleto ng isang platform ng sapot ay pupunta na sa gitna ang gagamba at lilipas ang ilan pang araw ay unti-unting papatay ng mga larva wasp ang gagamba dahil hihigupin nito ang mga juices sa loob ng kanyang katawan hanggang sa wawasakin na nila ang katawan ng gagamba upang makalabas at ihahanda na nila ang kanilang sarili sa paggawa ng kukun. Ang mga hairworm ay isang uri ng parasite na nakikita sa mga tubig tabang gaya ng mga sapa at mga ilog. Ang kadalasang biktima nila ay mga hayop din na nakatira sa tubig at mga insekto din kagaya ng mga tipaklong. So paano nga ba niya ginagawang zombie ang kanyang biktima? Kagaya ng ibang parasite ay pumapasok ang hairworm sa katawan ng kanyang biktima. Halimbawa na lang ay naging biktima niya ay isang tipaklong. Kapag nakapasok na ito sa kanyang katawan ay unti-unti nitong kakainin ang mga laman loob ng tipaklong. Lilipas pa ang ilang araw ay aabot na sa maturity stage ang hairworm na ito. Magsisimula na ito magasik ng lagim sa katawan ng kawawang biktima dahil maglalabas siya ng dalawang uri ng protina at i-inject niya ito sa mismong utak ng tipaklong. Ang mga protina na ito ang siyang magkokontrol sa nervous system. Kadalasan ay nakokontrol ito na maghanap ng lugar kung saan ay may tubig. Dahil sa namamanipula na siya ng hairworm ay kokontrolin din siya upang tumalon mismo sa tubig. Pag naramdaman na ng hairworm na nasa tubig ng kanyang biktima ay lalabas na ito sa katawan ng tipaklong upang maghanap ng kanyang kapareha para magpadami. At ang kawawang tipaklong naman ay unti-unting mamamatay sa pagkalunod. Ang Toxoplasma gondii ay isang uri ng parasite na madalas na ginagawang biktima ay ang mga daga. Ito ang kadalasang nagiging dahilan para kumilos ng kakaiba ang isang daga. Kadalasan ay nawawala ang takot ng mga daga sa kanilang mga predator tulad ng mga pusa kung sila infected ng Toxoplasma gondii, kung kaya't ito ang nagiging dahilan ng kanilang kamatayan.
At hindi lang yon ang kakaibang ikinikilos nila dahil naa-attract na din sila sa amoy ng maihi ng pusa. Kung noon ay pusa ang humahabol sa daga, well, ibahin natin ang kakayahan ng parasite na ito dahil ang daga na mismo ang lalapit sa mga pusa dahil naa-attract na sila sa amoy ng ihi nito. Kung kaya't para sa mga pusa ay pagkain na mismo ang lumalapit sa kanila. Nakakatawa man sa pakinggan pero ito ay ayon sa pag-aaral ng mga eksperto. Pag nakain na ng pusa ang infected na daga, ay doon naman na ito maghasik ng lagim sapagkat mismong bituka ng pusa ito magpapadami. Hindi lang naman sa hayop pwedeng umatake ang mga toxoplasma, bagkus kahit sa tao din. Ngunit para sa tao ay hindi pagiging zombie ang epekto nito, bagkus mental diseases naman ang hatid nito tulad ng schizophrenia, depression, bipolar disorder at anxiety syndrome. Kung titingnan natin ay napakagaganda ng mga kulay ng jewel wasp. Ngunit isa din pala sila sa mga insekto na may kakayahang manipulahin ang isip ng kanyang biktima. Ang madalas silang biktima ay mga ipis. Kagaya ng ichneumon wasp ay naghahanap sila ng biktima na aatakihin nila at kasabay nito ay ang pagkaparalisa ng buong katawan. Nag-i-inject siya ng isang kemikal na may kamandag sa utak na bahagi ng kanyang biktima. Ang venom na ito ay nagtataglay ng neurotoxins kung kaya't napipigilan nito ang natural na ikinikilos ng katawan ng biktima. Pag naramdaman na ng emerald wasp na umeepekto na ang lason sa katawan ng ipis, ay babaliin na nito ang antena ng biktima at kasabay na hihigupin nito ang dugo ng ipis. Dahil sa hindi na makontrol ng ipis ang kanyang mga kilos, ang mismong wasp na lang ang siyang magkokontrol sa kanya, gamit-gamit na ang kanyang sariling antena. Uutusan niya ang ipis na maghanap ng isang lugar para doon siya mamalagi. At habang nangyayari iyon, ay kasabay nitong ini-inject ang kanyang mga itlog sa tiyan ng ipis. At pag napisa na ito, ay kakainin ng mga larva ang laman ng ipis at doon ay bubuo na sila ng kukun sa loob ng mismong tiyan. Wala na din kakaya ng ipis na lumipad pa o makatakas. Kumbaga, inaantay na lang din niya ang kanyang kamatayan. Pag nakalabas na ang mga wasp sa kukun, ay wawasakin nila ang katawan ng kawawang ipis upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Ang Ophiocordyceps ay isang uri ng fungi na kilala din bilang zombie ant, sa kadahilanang ang kanilang madalas na binibiktima ay mga langgam. Ang parasitic fungus na ito ay tumutubo sa katawan at sa utak ng kawawang biktima, kung kaya't apektado ang normal na pagkilos nito. Pag infected ng isang langgam, ay inuutosan nila ito na maghanap ng lugar na medyo malamig, at kasabay nito ay uutusan din nila ito na kumain ng dahon. Kakainin lang ng langgam ang dahon simula sa pinakatangkay nito. Tutubo lang ang fungus na ito sa mismong utak ng langgam hanggang sa mag-lock ang jaw muscles nito. Maglalakad din ito ng paikot-ikot na tila walang direksyon hanggang sa ito ay mamatay na. At ito ang mga dahilan kung bakit posible talagang magkaroon ng zombies sa mga hayop. Nais mo bang mag-suggest ng topic para sa susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang. At abangan kong ito ng next na ma-feature sa ating susunod na kaalaman story.